Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang babaeng ginawa ang lahat upang itama ang pagkakamaling minsan niyang nagawa. Siya ay si Berna. Ako si Berna at isa akong kabit. Normal na lang sa aking marinig ang salitang yan. Dahil mula nang makipagrelasyon ako sa lalaking may asawa, yan ang tawag ng mga tao sa akin. Wala nang rason para i-deny ko pa ito. Lalo na at pinili ko namang maging kapit. Hindi na mababago ang lahat. Kaya sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging isang mabuting tao. Berna, kapag nakapagtapos si Sunny sa kursong yan, pwede siya magtrabaho sa US and be a successful nurse. Stable ang trabaho yun. Pero ayaw niya naman. Hindi sa lahat ng oras maaari natin sundin ang kagustuhan ng mga bata. Honey, Berna, ang papel ng magulang ay suportahan ng mga anak nila, hindi ba? Lalo natin din naman masama ang gusto ni Sunny para sa sarili niya. ay naka. Pumayag ka na kasing mag-shift siya ng course. Sige na. Kapag pinilit niyo siya sa kursong hindi niya gusto, hindi naman siya magiging masaya. Baka kung makompromiso lang lalo ang kinabukasan niya. Isa pa, baka magtanim siya ng sama ng loob sa inyo. O paano kung hindi siya maging successful sa gusto niyang karir? Imposible. Matalinong bata si Sunny at may diskarte sa buhay. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Nasaan si Berna? Berna! Bakit? Atrebido ka! Aray ko, bitiwan mo ako! Sino ka para magdesisyon on behalf of my daughter and on behalf of me, ha? Ha? Aray ko! Huwag ka makialam dito, Mang Sinon. Kung ayaw mo mawala ng trabaho. At ikaw na babae ka. Anong akala mo sa'yo, ha? Dahil ba ikaw ang nakatira dito? Kaya akala mo ikaw na reyna ng pamilyang ito? Ang kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo. Dati ka lang hindi mo tsatsa. Kinalantari mo lang ang asawa ko kaya nagbago ang buhay mo. Pero huwag ka magmamagaling dahil kahit sa ito matabi sa magtulog si David, hindi mo mababago ang katotohanan ng kabit ko. Kabit ka! At wala kang karapatan makialam sa buhay ng anak ko. Dahil ako nagbuntis sa kanya. Ako nagluwal sa kanya at ako may karapatan magdesisyon para sa kanya, hindi ikaw. Wala akong masamang intensyon sa pagsuporta kay Sunny. Gusto ko lang maging masaya ang anak mo. Shut up! Gusto mong ihagis ko sa itong 4 inches kong sapatos? Eh di hagis mo! Ay, di hagis! Loko! Aray! Sorry, Berna, konti na lang. Papahiran ko lang ng alkohol itong kalmot sa braso mo. Kaya ko naman to, Mang Sinon. Anong kaya? Munti ka na nga himatayin kanina nang tumama sa iyo yung takong ng sapatos ni Ma'am Zenaida. Kung bakit kasi hinamon mo pa eh? Siyempre, para kunwari matapang ako at hindi niya ako kayang apihin. Ay, alam mo, Berna, noon pa man alam kong mabuti kang tao. Nagkakilala nga lang kayo ni Sir David sa maling panahon. At habang magkasama kayo, makararanas ka ng pangkalipusta at sa legal niyang asawa. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga, kasama ko si David. Pati si Sunny, napamahal na rin sa'yo dahil sa yung pinapakita mong kagandahang loob. Kaya lang, hindi mo babago nun ang katotohanan mali ang pagsasama ninyo ni Sir David. Oo na, Mang Sinon. Ay, sinermonan mo na naman ako. Ay, teka, si Sunny nga pala, nasaan? Mami!
Mami! Oh, buti na parito ka. Talagang papupuntahin kita rito sa bahay ko eh. Bakit yun naman sinaktan si Tita Berna? Di na kayo naawa sa tao? Hindi naman siya lumalaban sa inyo, At bakit hindi? Masyado siyang pakialamera. Kinumbinsi niya si Daddy na payagan akong mag-shift ng course dahil sinabi ko sa kanyang tulungan niya ako. Desisyon ko yun. Sinusuportahan lang niya ako. Pinagtatanggol mo na naman ang kabit na yun. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo siyang tawagin sa ganyang paraan. Ginayuma ka ba ni Berna, ha? May pangalan siya, no? Ba't Kung hindi- ipagtanggol mo siya, para bang siya nanay mo? I am your mother. Ako nagpakahirap para ipagbuntis at ipanganak ka. Wala kang utang na loob. I'm sorry. Sorry to say this. Pero mas naramdaman ko kay Tita Berna ang aruga ng isang ina. Ano? Pareho kami ni Daddy. Pareho kami naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Sa mga panahong pinipili mo ang trabaho, ang pakikipag-business meeting, ang pakikipag-socialize sa kung kani-kanino, si Tita Berna kasama namin. Nasa tabi namin kahit tuwing may sakit kami. Siya ang nakikinig sa akin kapag may mga struggles ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro ka trabaho! Wala kang suot na mag-arandamit ngayon kung hindi ako nagkakandakuba sa katatrabaho. Hindi ka kumakain na masarap at hindi ka nakakapag-aral sa kilalang universidad. Wala akong utang na loob. Sige! Doon ka sa muchachang yon. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Pinili kong tumira sa isa nating bahay dahil alam kong hindi mo hihiwalayin si Berna. Pero David, sa oras na hayaan muli siyang gumawa ng sarili niyang desisyon na hindi naaayon sa kagustuhan ko, ipapatapon ko siya sa isla. Gusto lang niyang suportahan ang anak mo. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Bakit? Sino siya para gawin yon? She is nothing but a whore. Isang muchachang mang-aahas ng asawa. Salamat siya, wala na ako interes pa sa iyo. Kaya ipinaubaya na kita sa kanya. Pero wag na wag lang niya pakikialaman ang anak ko. Dahil hindi ko siya sasantuhin. Oo na. Ang gulo yung dalawa. Nakakapagod na kayo. Miat-miat, nag-aaway kayo. Para kayong asot po. Sinong kasalanan? Sa akin? Ikaw itong pumatol sa atay. Now bear the consequences of it! Sumunod ka na lang sa mami mo. Pero Dad, ayoko na talaga sa course na ito. Ikaw na lang kaya magpaaral sa akin. Kaya kitang papag-aralin pero hindi ko kaya ang bunganga at pagiging bayolente ng mami mo. Dad, Kung nagmamalasakit ka kay Berna at sa katahimikan ng pamilyang ito, sumunod ka na lang. Pasensya ka na, Sunny. Hindi kita kayang ipagtanggol sa mami mo. Para sa kanya, isa akong asawang gumawa ng brutal na kasalanan sa kanya. At ayoko na rin dagdagan pa ang atraso ko sa kanya. pero Dad, Ito ang kapalit ng pagtataksil ko sa kanya. At kailangan ko itong pagdusahan. Patawarin mo ko kung pati ikaw nadadamay. Sa huli, ang mami mo pa rin ang nanalo. okay lang, Tita Berna. Kaysa magulo na naman ang buhay at bahay natin. Pasensya ka na, Sunny. Kasalanan namin to ng daddy mo. Ayoko lang isipin yan, Tita. Masyado nang komplikado ang sitwasyon ng buhay natin eh. Tama si Daddy. Susundin ko na lang si Mami para walang gulo. Tita, sorry ah. Sa ating tatlo,
Ikaw lang ang may lakas ng loob na banggain si Mami kahit na nabubugbog ka. Dahil naniniwala akong kailangan nating ipaglaban ang kagustuhan natin. Lalo na kung nasa tama naman tayo. Soon, kapag may pakpak na ako, hindi ko papayagang magdesisyon si Mami para sa akin. Graduate na ang anak niyo ha. Sa susunod na taon. May nurse ka na ha. Ayaw nga sana ni Sunny pero wala naman siya magagawa. Yun ang gusto ng mami niya. Si Sinaida pa rin pala ang nasusunod. Oo. Mahirap nung makipagdiskusyon pa doon ako. Ay, ganyan ka na kasubmissive kay Sinaida ha. Suko ka na dahil may nagawa kang mali. At hindi ko na kailanman maitatama yun. Oy, pero mapalad ka naman kay Berna. Mahal ka niya at ang anak mo. Hindi ko rin nga inaasahang magiging malapit sa kanya si Sunny. O siya naman ang nag-alaga mula pa bata, di ba, kay Sunny? Oo. Pero minsan, naaawa rin ako kay Berna. Kung alipustahin siya ni Sinaida, akala mo hindi siya tao. Pero hanggang awa lang ako. Hindi ko naman siya kayang ipagtanggol. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Berna. Salamat. Salamat. Saan? Sa lahat ng pagmamahal at pagtitiis na ginagawa mo para sa akin, sa amin ni Sunny. Oy, inuubo ka lang. Kung magsalita ka, para namang nakamamatay ang sakit mo. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ako. Seryoso rin ako. O siya, sige na. Kumain ka na. Tita Berna! Nako, ayan na ang isa ko pang alaga. Tita! Bakit? Stressed out ako sa career review ko eh. Tara, shopping tayo. Ha? Pero... Sige na. Para makapag-unwind ka naman. Puro na lang kaming inaalala mo eh. Kaya ko na rito. Sigurado ka? Oo. Oy, siya, sige. Sandali lang, Sunny. Magbibihis lang ako, ha? Okay, sige. Hintayin na lang kita doon sa sasakyan, ha? Okay. Mag-iingat kayo, Berna. Oo. O siya, maiwan mo na kita, ha? Berna. Tama na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano na namang kakornihan. Uulitin ko. Ubo lang yung sakit mo. Naghihintay na lang ngayon si David na maanal ang kasal nila ni Sinaida. Mahirap pa rin ang sitwasyon ko, pero ang masuklian ng pagmamahal na binibigay ko sa mga taong pinahahalagahan ko ay sapat na. Hindi ko na rin naman mababago ang mga nangyari, pero nais kong ingatan ang kung ano mang meron ako ngayon. Ang tiwala at pagmamahal ni David at ni Sunny. Ako po si Berna, at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang taong nasusuklian ang ibinibigay na pagmamahal. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Berna. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Nancy. Daddy's girl daw ako, sabi nila. Kasi mas close ako kay daddy kaysa kay mommy. Kaya naman nang mamatay siya, ay labis kong dinamdam. Pero mula noon, ay hindi na nag-asawa pa si mommy at ibinuhos na lamang niya sa akin ang kanyang panahon. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Bakit pa ayaw mo pang pakasal tayo, Nancy? 3 years na naman tayo, ah. At saka, pareho tayong may stable job na. Jimmy, hindi pa ako handa. At saka, kawawa naman si mommy kung may iwan ko siya. She can stay with us. Wala namang problema dun eh. Okay lang sa akin yun. Basta, bigyan mo pa ako ng pagkakataon makapaghanda. Huwag tayo magmadali. Dahil hindi biro ang papasukin natin. Oh, Robert, narito na tayo. Pwede na kaya akong tumuloy? Saka na lang. Gabi na eh. Tsaka isa pa, baka mabigla si Nancy pag nakita may kasama akong lalaki. Pero kailangan ko siya makikita na malapitan at makikilala. Malapit na. Konti tisa lang, okay? Okay, sinabi mo eh. Christy, maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay mo sa akin. Why, mommy? Anong why, mami? Kanina pa kita tinatawag, pero ayaw mong lumabas diyan sa room mo. Ang sabi ko, breakfast is ready. Kayo na lang ako kumain. Wala akong gana. Bakit? Bakit daw, anak? Mas maba pakiramdam mo. Sabihin mo, hindi na muna ako papasok sa office. Sasamahan kita sa doktor. I'm not sick. Naiinis ako, kaya ako ganito. Naiinis? Kanino? Nag-away ba kayo ni Jimmy? No. Sa inyo ako naiinis. What? Wala naman akong ginawang masama. Wala. Akala niyo ba hindi ko kayo nakita kagabi? Isang lalaki ang naghatid sa inyo at nakita ko naghalikan pa kayo sa lips. Nancy, Ano ba naman, mommy? Kung kailan kayo tumanda? At saka pa kayo kumilos ng ganun? anak, si Robert ang nakita mo. Ang totoo, gusto talaga niya tumuloy dito. Wala akong pakialam kahit ano pa ang pangalan niya. Basta, mommy, itong gusto ko malaman nyo. Ayoko mag-asawa pa kayo. Hindi ako papayag! Christy, sana sinabi mo na sa pamangkin ko ang totoo. Natakot ako, Ate Delena. Kasi baka lalo siya magalit eh. Mahal na mahal niya ang kanyang daddy Apollo. Sabi pa nga niya, hindi raw siya papayag na mag-asawa akong muli. Aba, hindi pwede yun. Hindi niya dapat saklawan ang damdamin mo. Naguguluhan nga ako, ate. Hindi ako kinikibo ng anak ko. Si Robert naman kinukulit ako na ipakilala ko na siya kay Nancy. Dahil yun ang tama. Mahirap nga lang sa simula, pero kapag nagawa mo yun, magiging maayos din ang lahat. Makikita mo. Kaya naman pala hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May problema ka. Ilang araw ko na siyang hindi kinikibo, Jimmy. Ano? Dahil lang dun? Ano ka pa naman, Nancy? Hindi ko gustong ginagawa ni Mommy, Jimmy. Madalas ko rin siya makita may ka-text at
nakakausap sa cellphone. At malakas ang kutob ko. Yung Robert na yon. Yung nakita kong humalik sa mommy ko. Wala namang masama ron eh. Kung muling magmahal si Tita Christy. Matanda na si mommy para doon. Who told you? Yung iba nga, 60 na, nag-aasawa pa eh. Si Tita 45 pa lang. Bata pa. At pwede pa. Bakit ba kinakampihan mo pa ang mommy ko? Dapat akong panigan mo dahil ako ang girlfriend mo. Okay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong mag-asawang muli si Tita Christy? Ayokong palitan yung daddy ko. Gusto ko, si daddy lang. Kay daddy lang siya, si mami, wala nang iba. Pero more than 10 years nang patay ang daddy mo. Kahit na. Basta ayoko pa rin palitan niya si daddy. Eh ba... Nancy, Oh, tingnan mo yung palabas ng restaurant. ha? Si mommy? At may nakaakbay na lalaki sa kanya? Mali pa rin na hindi ka umuwi ngayon sa inyo, Apo, ha? Eh, tsak lang mag-aalala ang mami mo sa'yo. Hindi po ko aalalahanin ni mommy. Aba. Lolo Poldo. Bakit mo nasabi yan? Ang lalaking yun ang mahalaga sa kanya. Ha? Nakalimutan niya na kami ni daddy. Naku, hindi naman siguro totoo yan, Apo. Ang mabuti pa, ha? Tatawagan ko ang mami mo. At mag-usap kayo ng maayos, Huwag na ha? po, Lolo, please. Hindi. Ayoko po muna makausap si mommy. Tatawagan ko. Hayaan niyo na lang po muna ako dito. Hindi. Ate, magdamag siyang hindi umuwi. Hindi man na nagpaalam sa akin. Ate, na nangyari sa anak ko. Uminahong ka, Christy. Walang masamang nangyari sa pamangkin ko. Nandun siya kina Itay. Ano? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng Itay para ipaalam sa'yo na nagtatampo ang anak mo. Pero bakit naman? Hindi na nga ako nagpapahatid kay Robert sa bahay. Habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Nakita niya kayo ni Robert sa restaurant. Ano? Sabihin mo na kasi sa kanyang katotohanan para hindi na maging komplikado ang lahat. Ano pa nangyayari sa'yo, Nancy? 2 days ka lang hindi umuwi sa inyo, ah. So what? Narito naman ako sa bahay ng lolo ko. Pero mali pa rin itong ginagawa mo. Tinitikis mo ang mami mo. Uuwi lang ako doon. Kung mangangako siya na lalayuan niya ng Robert na yun. Hindi maaaring gusto mo, Apo. Lolo Poldo! Oh, Pati ba naman kayo? Payag na rin sa gusto ni mommy? ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Ha? Panahon na para malaman mo. Ano? Para hindi ka na magalit pa sa mami mo at kay Robert. Mahabang panahon na ang ipinaghirap nila. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anong katotohanan yon? Ano po? Si Robert, ang siyang tunay mong ama. Ha? Hindi totoo ang sinabi niyo, Lolo. Totoo. Siya ang talagang nobyo ng mami mo. Hindi. Ikakasal na sana sila noon dahil nga buntis na si Christy sa'yo. Pero pinagsamantalahan siya ng nakilala mong mabait na daddy na si Apollo. Pinilit na makasal sila. Kaya siya ang nakilala mong ama. Oh my God. Ano to?
gustong ipagtapat sa iyo ito ng iyong mami. Kaya lang, ayaw niyang mabigla ka, Apo. Hanggang sa umabot na nga sa hindi ninyo pagkakasundo ang lahat. Walang kasalanan si Robert, Apo. Pati na rin ang iyong mami. Wala silang kasalanan. Kaya huwag kang magalit sa iyong mga magulang. Christy, ito na ang pagkain mo. Kumain ka para lumakas ka. Robert, maraming salamat. Pero wala akong gana eh. Kalimutan mo muna ang problema sa ating anak. Please, sarili mo munang asikasuhin mo. Magpagaling ka. Kailan ba kaya matatapos sa mga paghihirap natin? Matatapos na po ngayon, Mommy. Nancy! Nancy! Narito ka na! Opo. At alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lola Poldo. Ano? Kung ganun, alam mo nang akong tunay mong ama. Opo, Daddy Robert. Sorry po sa inyo ni Mommy. I'm sorry po. Patawad din, anak. Hindi ko agad na ipagtapat sa iyo. Kasi mahal na mahal mo yung Daddy Apollo. At ayoko masaktan ka. Nauunawaan ka na po, Mami. Wala nga pala kayong kasalanan ni Daddy Robert. Ang anak ko. Salamat na unawaan mo rin kami. Maraming salamat, anak. Lalong bumata si Tita Christy sa suot niya kanina. Lalong gumanda ang mami mo. Siyempre naman. Wala naman kaming lahing pangit eh. Oo nga. Kasi ikaw, maganda rin. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Kaso, ayaw mo pa. Ikaw naman. Kakakasal lang na yun ng Mommy at Daddy ko. Pagpalipas naman tayo ng 1 year, ano? Kung ganun, next year, payag ka nang makasal tayo? Oo na. Oh, yes! Mga kaibigan, next year, kami naman ni Nancy ang ikakasal! Isa na ang anak namin ni Jimmy. At sino Mommy at Daddy naman ay maligaya na rin sa kanilang pagsasama. Ako po si Christy. At ito ang aking buhay. Pumapawi ng sigalot ang maayos na komunikasyon. Kaya ito'y panatilihin sa lahat ng panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Lionel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nansoy. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan,
Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na naghahanap ng buwang sa pagmamahal ng kanyang ina. Siya ay si Stella. Lumaki kaming magkakapatid na nakamulatan ang mga maling pananaw sa buhay ni inay. Mula sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa edukasyon. Totoo na habang lumilipas ang mga araw, hirap na hirap kaming makasanayan ang mga maling saloobin at salita ni inay. Oh, Clifford! Anong tinatayo-tayo mo dyan? Anong problema mo? Magpapabili po sana ako ng tablet sa inyo, Nay. Kahit yung mamurahin lang po. Para hindi na po ako nakikigamit sa mga kaklase ko. Nahihiya na po ako sa nanay ng isa kong kaklase. Lagi na lang ako nandun sa kanila kapag online class namin. Nakita mo lang ako nagbibilang ng pera kung ano-ano nang hinihirit mo. Para po kasi pag may test kami, madali po ako makatapos, Nay. Tsaka para makagawa po ako ng lahat ng projects ko. Eh bakit ba kasi nag-aaral ka pa? Pandemic ngayon. Wala nang kwentang pag-aaral ngayon. Kaya nga yung ate Stella mo, huminto na rin, di ba? Huminto naman po mag-aral si ate dahil lagi niyong pinagtatalunan ng gagastusin niya sa kolehiyo. Imbis nga po kasi nasuportahan ninyo siya sa mga pangarap niya makatapos. Teka! Sinusumbatan mo ba ako, Clifford? Ha? Ang dami niyo po kasing pera, Nay eh. Pero iba naman po nakikinabang. Kung sino-sinong umaakyat dito sa atin para lang mangutang. Baka nakakalimutan mo. Nanay mo ko, ha? Wala kang karapatan sa mga pera ko. Ngayon, kung gusto mo magkapera, magbotidyaryo ka. Buhaya mo sarili mo. Uy, Ate Stella, kahit pa maglakad pusa ka, alam kong ikaw yung dumaan sa harapan ko. Pakunwari ka pa eh. Talaga, Alfon? Alam na alam mong amoy ko, no? Kahit asul ang mga mata ko, may pang-aninag kaya ako. Ayan oh, kulay pula yung suot mong t-shirt, di ba? Aba, may tama ka. At dahil dyan, may premyo ka sa akin 1 tasang kape. Siyempre, yun naman talagang ire-request ko sa'yo. Ate, yung may gatas ha. Alam mo na, ang gusto ko sa kape, yung malinamnam. Oo na, no? Gusto mo, may kasama pang matsakaw. Uy, matsakaw! Paborito ko yan. Sige ate, isasawsaw ko sa kape. Tumanda na kasi yang si Marina sa paniniwalang ipinaglihin niya sa mga mata ng manika si Alfon. 18 anyos na ngayon ng anak. Hindi man lang niya pinatingnan sa espesyalista sa mata para kung pwede bang operahan o hindi. Ako, magpapabaril ako sa luneta kapag naglabas ang pera yan si Marina. Para sa mga anak niya. Napakadamot sa mga anak. Pero sa ibang tao, ako ang galing. Huwag na lang sanang may mangyari pang hindi maganda para lang mamulat siyang mali ang mga pinaiiral niyang pananaw sa buhay. Ay, bakit? Ano? Namulat ba siya na mamatay si Lando? Teka nga, nag-aaway ba tayo? Nakakainis yung babaeng yun eh. Tuwan-tuwa pa nga siya nang mamatay yung kapatid ko dahil wala na raw siya obligasyon. Oh. Ang sabihin mo, kumita pa siya sa burol ng asawa. Ano? Mukhang pera. Eh, bakit sa akin ka nagagalit? Ano to? Bakit may dugo dito sa inidoro? Kaninong dugo ito? Clifford? Ate, Sinong galing dito sa banyo? si Kuya Alfon na nakita akong kalalabas lang ng banyo. Bakit? May dugo kasi ako nakita sa inidoro eh. Ibig sabihin sa Kuya Alfon mo yun? Alam nga naman sa akin yun. Malinaw na malinaw ang ihi ko. Tsaka nagbubuhos ako lagi ng inidoro sa tuwing gagamit ako ng banyo. Masama kasi kapag may dugo ang ihi ng isang tao, Clifford. Palatandaan yun ng isang malubhang sakit. Eh, paano nga hindi mamanasin niya si Alfon? Puro kain tulog na lang yung trabaho.
Namamaga na nga yung katawan sa kakakain at katutulog. Abay, ipa-check up mo pa rin, Marina. Delikado pa rin yung pamamanas ng mga paa. Baka may kung anong infection na mayroon si Alfon. Kailangan magamot agad yun. Paglalagain ko na lang ng dahon ng balabayang si Estela para yun yung painom doon sa kapatid niya. Doktor pa. Sayang lang ang pera. Kahit ba malakas yung kita ko dito sa ukay-ukay, ano, uubusin ko sa kanya? Ilang araw ka na kamong nahihirapang umihi, Kuya Alfon? Oo, Clifford. Ang sakit-sakit nga eh. Lalo na kapag paunti-unti lang ang ihi ko. Kaya pala may dugo ang ihi mo, Kuya. Ha? May dugo ba ang ihi ko? Oo, nakita kasi natin, Stella, na may dugo sa inidoro nung minsan gumamit ka ng banyo. Hindi ko naman kasi nakikita. Basta nararamdaman ko lang, masakit. Bakit hindi mo sabihin kay nanay? Ayoko. Naririnig ko kasi na palagi siyang dumadaing na walang pera. Ayoko maging pabigat sa kanya. Kaya ko namang tiisin ng sakit eh. Naisip niyo po ba yun, Nay? Si Alfon pa ang nag-aalala sa kalagayan ninyo. Samantalang may dinaramdam na pala siya sa kanyang katawan. Uy, ano nga gagawin ko? Lahat ng kwartang kinikita ko sa ukay-ukay nasa pautang. Nay, ilang araw na po siyang hindi nakakaihi. May dugo pang ihi niya. Hayaan niyo na lang bang ganun na lang ang kalagayan niya? O, edi kung may pera ka, sige, dalhin mo sa doktor yung kapatid mo. Pare-pareho kayong magkakapatid. Wala kayong nakikita kundi yung mga pera ko. Pasalamat nga kayo. Pinalalamon ko pa kayo. Wala naman kayong utang na loob. Sa Cornelio! Chamila! Aba, si Clifford. Umahangos, papunta rito. Oo nga, bakit kaya? Chong! Chang! Oh, Pinapunta po ko rito ni Ate Stella. Tulungan daw po ninyo kaming dalhin si Kuya Alfon sa ospital. ha? Putlang-putla na po kasi siya. Tsaka nangingitim po ang mga kuko. Aba, kung gano'n, tara na. Sumakay na tayo sa tricycle at nang maisugod na natin sa ospital si Alfon. Mahalagang bawat oras. Hindi ko inaasahang sisilip ka rito sa ospital, Marina. Patay ang anak ko, natural. Namatay siya dahil sa kapabayaan mo. Dahil sakim ka sa pera. Ilang beses kami nakiusap sa ni Stella na ipagamot mo si Alfon pero hindi mo kami pinakinggan. Wala kang kwentang ina, Marina. Wala kang minahal kundi pera. Bakit ako sisisihin mo sa pagkamatay ni Alfon? Kung hindi na talaga gumagana yung bato niya sa katawan, o ano magagawa ko? Wala ka man lang pagsisisi sa mga pananalita mo. Hindi ka na yata tao, Marina. Wala ka ng pakiramdam. Hindi mo na nararamdaman ang masasakit na nangyayari sa paligid mo. Napakasakit, Clifford. Maraming masasayang alaalang iniwan ng Kuya Alfon mo. Nagpupunta ako sa kusina para magtimpla ng kape. Parang nakikinikinit ako. Nakasunod pa rin siya sa likod mo. Ako rin, Ate. Lalo na kapag kinakanta niya yung mga paborito niyang kanta. Pakiramdam ko, nasa tabi ko lang siya. Para ko pa rin naririnig ang malamig niyang boses. Hindi ko alam kung makakasanayan ko. Hindi na natin siya makakasama. Clifford. Hindi ko na kadaling tanggapin ang kanyang pagkamatay. Ako, Ate, okay lang sa akin na dalawin ako ni Kuya Alfon gabi-gabi. Kakausapin ko talaga siya. Magkwentuhan kami hanggang gusto niya. Stella, bakit nag-iimpake ka ng mga damit niyo ni Clifford? Kung noon, hindi kami sumama kina Chang at Chong sa paghimok nila sa kanila na kami tumira. Ngayon, buo na ang desisyon namin ni Clifford, Inay.
iiwan niyo ako ni Clifford. Kung noon ka pa nga namin gustong iniwan, baka buhay pa si Alphon hanggang ngayon. Pero paano ko maitutuwid ang mga pagkakamali ko sa inyo? Kung iiwan niyo ako. Totoo ba ang naririnig ko, Nay? Naitutuwid niyo na ang inyong pagkakamali? Pero bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Nawala na si Alphon. Na dapat ay siya nakadama ng pagmamahal at pag-aaruga ninyo. Kailangan ba munang mamatay ng kapatid ko? Para lang mamulat kayo? Stella, anak. Alam ko hindi madaling tanggapin sa parte mo ang paghingi ko ng tawad. Pero nagsusumamo ako. Sana nga, Nay. Sana nga may sinseridad sa mga sinasabi ninyo. Alam niyo bang ang ganitong sandali ang lagi kong hinihintay sa inyo? Araw-araw sa tuwing dadaan ako sa simbahan, ang pagbabago ninyo ang dinarasal ko. Dahil mahalaga kayo sa amin, Nay. Kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. At pinasasalamatan namin yun. Ikinararangal namin yun, Inay. Nangungulila pa rin kami kay Alphon. Pero kailangan din namin harapin ang kinabukasan. At si Inay, malaki na ang kanyang ipinagbago. At sa lalo pang paglakas ng kanyang ukay-ukay business, kasama na kami ni Clifford sa kanyang mga pagsisikap. Ngayon, ini-enjoy ni Clifford ang kanyang online school. At ako, tulad ng pangarap ko, nag-enroll ako sa kursong Computer Engineering sa isang state university. Ako, si Stella. At ito ang aking buhay. Isang makabuluhang papel sa buhay ang sakripisyong maihahandog ng isang ina sa kanyang mga anak. Pero kung minsan, kakambal din ito ang mga pagkakamali. Bagamat sa ibinibigay na maraming pagkakataon, laging hindi maramot ang pagbabago. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, Angelo Alcantara, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel de Stella. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Sel Barlam. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya,
Tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yon hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya ka na, Mona. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementarya ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi? Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran, tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakita. Ilang taon na tayong nagsasama pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Ayan mo, pare. Kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat, Dagul. Konting tiis pa, pare. Makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Saga lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko noon eh. Buti na lang, natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka, pare. Si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Papanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa naman babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Ito, Nay. Naku, huwag na ho, Nay. Oo, ay, naku. Huwag mo nga akong pairalan ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakahiya na ho. Eh, kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay, O sige na, kunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman ma-drawing. madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong kalibin noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Dahil ako, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko, punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ang kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay? Ano? Anong sinabi mo? Hanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila. Inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Susuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdagan mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh.
Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Eh, paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka. Ha? Oh, salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, ba hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Oo, pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. Oh, sige na. Oo. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Eh, Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Ayos lang ako na yun. Aba Mona, saan ka pa nakakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Eh, nagpapasalamat nga po ako dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Oh, tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat to sa pagbisita niyo rito sa amin. Ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo, ha? Ay, Ito pa. nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon? Si Ira. Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira, pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako May kausap ako kaninang kliyente. ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Ay, teka. Bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Ay, naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ah? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Ako, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, kala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ng tatay niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. Mabuti na lang, hinanap mo kami. Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo, hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing?
Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Eh, hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin eh. alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Di mabuti. Hindi mo kasi ako naunawaan eh. Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa. Ang makahingi ng tawad sa kanya. At mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa. Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Gaalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong na mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Hinintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. At higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson, at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutlia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Jimmy. Isa akong room boy sa isang motel. Nag-aaral habang nagtatrabaho. Ayaw ni inay ang trabaho ko, pero hindi na kayang itaguyod ang aking pag-aaral. Kaya nang dumating sa akin ang trabahong yon, agad kong tinanggap. Ako anak, pinagluto uli kita ng baon mo sa trabaho, ha? Salamat po, Mama. Makakatipid na naman ako. Mahal po kasing pagkain doon sa kantinang motel. Meron din diyang tinapay na nilagyan ko ng pritong itlog para naman merienda mo sa university. Ang bait niyo talaga, Ma.
Asikasong-asikaso niyo ako. Natural. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw na nga lang ang natira sa akin eh. Pababayaan pa ba naman kita? Oo, nalulungkot na naman kayo. Naaalala ko lang kasi ang ate mo. Huwag po kayong umiyak. Dapat to, salubungin natin ang masayang umaga. Kasi po, every morning is a blessing. Pasensya ka na, anak. Hindi ka ba naman nahihirapan sa sitwasyon mo? Nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Hindi naman po. Kasi kapag walang ginagawa, nakakapagbasa po ako sa motel. Mag-iingat ka sana lagi sa iyong trabaho. Maraming tukso sa lugar na iyon. Kaya mag-ingat at maging matatag ka. Hello sir, pasensya na po. Pero hindi po talaga ako nagbibigay ng extra service sa mga customer namin. Sige po, bye. Mukhang kinulit ka na naman ng baklang madalas magpunta rito sa motel. Oo nga eh. Pangatlong beses na niya akong inalok ng extra service. Oh? Bibigyan daw niya ako ng kahit 2K. Aba, Pumayag lang ako kahit sandali lang. talagang kursunada ka, tol. Nainis na nga ako eh. Pero sinisikap ko pa rin maging mahinahon dahil customer natin siya. Oo nga. Alam mo, bilib ako sa iyo eh. Hindi ka lang mabait at masipag, ha? May prinsipyo pa. Aba, naku, kung iba yan, baka tinanggap na. Manghihinayang sila sa duki. Dexter, gusto kong makaahon kami sa hirap ni Mama. Pero hindi sa ganung paraan. Para ko na rin ibinenta ang sarili ko noon. Kaya nga nag-aaral ako eh. Ano ko? Huwag na nga natin pag-usapan ng baklang yun. Mabuti pa, ituloy ko ng pagbabasa ko. May exam kami mamaya eh. Bakit wala ka na namang ganang kumain na po? Nakita ko na naman si Papa Lolo Manolo. Ibang babae na naman po ang kasama niya. At ang papa mo na naman pala ang dahilan. Ditas, napakarami ng naging babae ng papa mo. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nasanay sa kanya? Hindi po ako maaaring masanay, Lo. Dahil nahihiya po ako sa ginagawa niya. Ang pambababae din niya ang dahilan kaya nawasak ang pamilya namin. Kawawa naman si Ditas. Napuno na ang puso niya ng sama ng loob sa kanyang ama. Kasalanan ko. Kaya lalong naging babaero ang aking anak at nasira ang kanyang pamilya. Kinonsinti ko siya sa kanyang mga kalokohan. Sa halip na ayusin ko sila ng kanyang asawa, inayunan ko pa ang aking anak. At ang apo ko ang nagdurusa ngayon sa kahihiyang ibinibigay ng kanyang ama sa amin. Ang kaliwat ka ng pambababae ng aking anak. Paano ko pa kaya maitutuwid ang aking pagkakamali? Paano? Jimmy, ating gabi na. Matulog ka na. Sandali na lang po, Ma. Matatapos na itong ginagawa ko. Bukas ko na po ito ipapasa eh. Kunting oras na lang palagi ang itinutulog mo. Baka mamaya niyan magkasakit ka naman. Iyo, kayo ko po. Huwag po kayong mag-alala. Kawawa ka naman, anak. Naghihirap ka makatapos lang ng pag-aaral. Huwag na ho kayong umiyak, Ma. May hangganan din ang paghihirap na ito. Naniniwala po ako doon. Bukas nga po pala, may overtime ako. Aalis po kasi yung kasama ni Dexter. Kaya papalitan ko siya. Bakit ganun? Naalala
Naalala ko na naman yung dalagang pumasok kanina. Yung kasama ng matandang lalaki. Umiiyak kasi siya. Bakit nga kaya siya umiiyak? Hindi pa niya boyfriend ang kasama niya? Ano yun? Yung dalagang nakita ko kanina. Miss! Bakit, Miss? Ano nangyari? Bakit may dugo ang damit mo? Yung lalaki kasama ko kanina, si Sir Adolfo, sinaksak ko siya. Ano? O, Diyos ko! Hindi ko gusto yung ginawa ko. Kasalanan niya. Kasalanan niya. Siya po, ma'am. Siya pong pumatay sa papa niyo. Walang hiya ka. Kulang pa ang sampal na yan sa pagpatay mo sa papa ko. Bakit mo ginawa sa kanya yun? Masama ang papa mo. Wala siyang kwentang tao. Dapat lang sa kanya mamatay. Huwag mo sabihin ginahasa ka ng papa ko. Hindi ako maniniwala sa'yo dahil nasa hotel kayo. Boss ko siya. Nangutang ako ng pera sa kanya dahil sa pagkakasakit ng kapatid kong bunso. Binigyan nga niya ako. Pero ang kapalit naman ang aking pagkababae. Ano? Oo, yun ang hiningi niyang kabayaran. Pumayag ako alang-alang sa kaligtasan ng kapatid ko. Pero lalo masakit. Gusto ng papa mo na makipagrelasyon na ako sa kanya. At kapag hindi naman ako pumayag, ipagkakalat niya sa lahat ng tao ang mga nangyari sa amin. Pati na nakuha niya mga larawan namin. O, Diyos ko. Gano'n pala kasama yun. Kaya pala umiiyak ang babae ito nang pumasok sila sa motel. Kaya sa galit ko, pinano ko ang pagpatay sa kanya. Ay, ano ba ito? Bakit ganito? Hindi ako makatulog. Kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Si Jimmy, bakit kaya wala pa? Dati-dati, tumatawag siya kapag mahuhuli na uwi. Ay, ang cellphone ko nagre-ring. Si Jimmy ang tumatawag. Hello, anak, nasan ka na? Ha? Nasa presinto ako eh. Aba, bakit? Anong nangyari na punta ka dyan? Dito ko na po sasabihin. Puntahan niyo po sana ako dito. Oo, sige. Pupunta na ako dyan. Jimmy, Ay, ma. narito na ako. Butit dumating na kayo. Miss Titas, ang mama ko po. Si Mama Lourdes. Kayo? Kayo ang mama ni Jimmy? Ritas? Anak ko, kayo nga, mama. Ang tagal natin hindi Ma'am, nakita. sandali lang. Yes. Ma, anong ibig sabihin ito? Si Ma'am Titas ang ate ko. Oo, siyang kapatid mo panganay na naiwan sa iyong lolo at sa iyong papa nung paghiwalay kami. 15 taon ang nakararaan. 4 na taong ka noon. Ang ate mo naman, 8 taon. At ang namatay, hindi lang pala papa niya, kundi papa ko rin. Jimmy, nailibing na si Papa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan ang mga nangyari. Ikaw palang ate ko. Ang matagal kong hindi nakakita.
At ang customer namin, papa ko pala. Hindi ko man lang naramdaman ng pagmamahal niya. Dahil nga 4 years old ka pa lang na maghiwalay sila ni Mama. Pero kung hindi mo man nadama ang pagmamahal niya, ako, bilang ate mo, Jimmy, pangako ko sa'yo, mamahalin kita. At magiging masaya tayo ni na Mama. Patawarin mo sana ako, Lourdes. Dahil sa pagkonsinti ko sa maling gawain ni Adolfo. Nagkahiwalay kayo. Naghirap ang buhay niyo ni Jimmy. Kalimutan na ho natin yun, Papa Manolo. Hindi na natin maibabalik pa ang lahat. Wala na si Adolfo. Tama po si Mama, Lolo Manolo. Kung hindi ko kinonsinti si Adolfo sa pambababae, marahil hindi siya mamamatay na maaga. Ngayon nag-iisa na ako. Hindi po kayo nag-iisa, Lolo. Makakasama niyo po kami ni na Jimmy at si Mama. Totoo? Opo, totoo, Papa Manolo. Kung papayag kayo, magsisimula ulit tayo. Bilang isang buong pamilya. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Iyon ang naging simula ng maligayang pagsasama namin ni na Ate Ditas at Lolo Manolo. Tunay ngang ang bawat hirap ay may katapat na ginawa. Ako po si Jimmy at ito ang aking buhay. Tungkulin ng bawat magulang na gabayan ang mga anak at tigilin sa maling gawain upang makaiwas sa kapahamakan at maging matatag ang kanilang sambahayan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Jimmy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Matia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang kwento na kapupulutan ng aral ang inyong mapapakinggan. Ito ay ang kasaysayan ni Sandra. Five years na kaming kasal ni Harold. Maligaya naman ang aming pagsasama, ngunit hindi ko akalain na isang pagsubok ang maagang darating sa amin. Kumain ka pa, Phoebe. Busog na ako, Bes. Nasira na nga yung diet ko eh. Ang sarap mo kasing magluto. Ay, nako. Talagang masarap magluto itong hani ko. At maasikaso pa, ha? Itong asawa ko, binola pa ako. Aba, hindi bola yun, ha? Totoo lang ang sinasabi ko, ha? Nakakaingit naman kayo. Ang sweet nyo. Ay, salamat nga pala sa inyo dahil pinatira nyo ako dito. Especially sa'yo, Bes. Gusto ko rin naman kasing narito ka para magkukwentuhan tayo ng husto habang nagbabakasyon ka dito sa ating bansa. Thanks talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Sana isinama mo si Phoebe sa pagdalaw mo dito, Sandra. Gusto nga sana niya, kaso may kailangan siyang asikasuhin. Kaya nga nauna na silang umalis ni Harold.
kasama niya asawa mo? Kailangan po niya ng sasakyan, Nay. Nakakahiya naman po kung hahayaan ko siyang mag-taxi. Kaya nang sabihin niyang magpapasama siya kay Harold, pinayagan ko na. Sayang. Sana sa akin na lang siya nagpasama. Kahit saan sasamahan ko siya. Andrew, ano ka ba? Kasi Nay, crush ko si Phoebe. Iba talagang dating niya ngayon. Kaysa nung teenager sila ni Sandra. Aba, mukhang ang lakas talaga ng tama ng kuya ko, Hayaan mo, ilalakad kita kay Phoebe. Uy, gusto ko yan. Tigil nyo nga muna yan, oy. Bakit po ba, Nay? Parang nag-aalala kayo. Kasi anak, sana wag mong hayaan na lagi nakakasama ng kaibigan mo sa mga lakaran ang aking manugang. Bakit naman po? Mabait naman po si Phoebe at kaibigan ko siya kahit noong araw pa. Oh, pero matagal na panahon kayong hindi nagkita. Hindi mo alam kung ano-ano ba na bago sa kanya ng mga panahong yun. Nay? Ang sa akin lang, iba na yung nag-iingat. Oh, ang sabi mo, may aasikasuhin ka. Bakit dito tayo sa park nagpunta? Tinext ko kasi yung pupuntahan natin wala pala siya doon. So naisip ko, mamasya na lang tayo. Okay naman, di ba? Ha? Para makapag-relax din tayo. Okay lang sana kung wala akong trabaho. Kaso meron Isa pa, kung mamamasyal din lang tayo, sana isinama na natin si Sandra para mas masaya, hindi ba? Harold, pwede ka naman maging masaya. Even without her. Magagawa ko yun. Phoebe, huwag mo kong bayan. Baka kung ano isipin ng mga tao sa atin. I don't care. Ang importante sa akin, masaya ako sa ginagawa ko. Excuse me, umuwi na tayo. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Di magpahinga na lang muna tayo sa ibang lugar. Mukhang wala ka sa mood magtrabaho, pare. Nakasimangot ka Ikaw pala, Rodel. Nag-away ba kayo ng misis mo? Mabait ang asawa ko, pre. Masikaso at napakamaunawain. Walang dahilan para mag-away kami. Kung ganon, ibang problema. Rodel, yung kaibigan niyang balikbayan, O ano? pinatiran niya sa amin yun dahil nagbabakasyon nga rito. Alam mo ba kahapon? Nagpasama sa akin. May aasikasuhin daw siya. Yun pala, gusto lang mamasyal. Katapos, doon niya ipinakitang gusto niya ako, pare. Gusto ka? Ayos yan, pare. Magkakaroon ka ng sideline. Alam mo, hindi ako ganoong klase ng lalaki. Naiinis nga ako sa kanya Dahil kaibigan niya ang business ko. And then, nagawa niyang lukuhin. Ano ngayon ang balak mo? Sasabihin mo ba yan kay Sandra? Ewan ko, hindi ko alam. Iniisip ko kung maniniwala kaya siya sa akin pag sinabi ko yun. O baka mas kampihan pa niya ang kaibigan niya. Totoo, Phoebe. Tinatanggap mo na ako. Kahit ngayon lang ako nanligaw sa'yo. Oo, sabi Andrew Type natin ang isa't isa. So, bakit pa natin pagtatagalin, hindi ba? Oo nga. Hindi lang ako makapaniwala. Na-GF na kita. Pero masaya ako. Sinagot na ni Phoebe si Kuya? Oo, anak. Kagabi rin mismo. Ay, nakakatawa
nakakagulat. Ang bilis naman. Bay, nagulat din ako eh. Ah, hindi mo pala alam ang nangyari. Wala akong nabanggit sa akin si Phoebe hanggang umalis siya kaninang umaga. Oh, saan siya nagpunta? May dadalawin daw ang mga kaibigan niya. Anak, kinakabahan ako sa babaeng yon. Nay? Bay, mukhang iba na siya eh. Parang hindi seryoso. Baka paglaruan lamang niya ang kapatid mo. Han? Mukhang malalim ang iniisip mo. Ano ba yun? Ba't hindi ka pa natutulog? Sina Phoebe at Kuya Andrew. Nakita ko sila kanina nang ihatid ni Kuya si Phoebe dito. Oh, Masaya naman sila, pero alam mo, si Inay, iniisip niya na baka paglaruan lang ng kaibigan ko ang kapatid ko. pwede mangyari yun. Harold? An, tingin ko kasi napaka-liberated na ng kaibigan mo. Hindi siya yung Phoebe na inilarawan mo sa akin na mahinhin. Alam mo, sa totoo lang, nagulat din ako sa malaking pagbabago niya. At hindi lang yun, Han. Okay. Han, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Ha? At sana maunawaan mo ko at huwag mong isipin na sinisiraan ko siya. Ano ba yun? Anong gusto mo sabihin, Harold? Here we are, Andrew. Sure ka ba na gusto mong mag-stay tayo dito? Of course. Wala namang masama sa gagawin natin. Hindi na tayo mga bata. I know. Nagugulat lang talaga ako sa bilis ng mga nangyayari sa atin. Come on. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Huwag na tayo magsayaw ng oras. Andrew. Ay, bakit hindi ka umuwi kagabi, Andrew? Pinag-alala mo ko. Hindi ka man lang nag-text o tumawag. Pasensya na po, Nay. Kasama ko po si Phoebe. Ano? Kasama mo ang babaeng yon? Magdamag? Opo. Ay, di kung ganon, may nangyari sa inyo. Anak naman, bakit mo ginawa iyon? Baka mapasulbo ka sa babaeng yon. Parang gusto ko nga pong magsisi sa ginawa ko eh. Dahil sa nakita kong ugaling niya. Napatunayan ko na hindi siyang babaeng gusto kong paksalan. Hi, Harold. Phoebe, bakit ka lumabas dito sa sala ng napakanipis ng suot mo? Hindi pa naman gabi para matulog. Saka baka may makakitang iba sa'yo. At sino naman ang makakakita? Wala naman si Sandra dito ngayon. Tayong dalawa lang. Phoebe, bitiwan mo ko. Alalahanin mo ang kaibigan mo ang asawa ko. At nobyo mo ang kapatid niya. Hindi nila ito malalaman. Hindi natin ipapaalam. Ano? At saka, hindi ko naman talaga gusto si Andrew. Sinubukan ko lang naman siya. Kung gano'n, pinaglalaruan mo lang siya. Pero ikaw, Harold, hindi ko gagawin sa'yo yun. Phoebe, I will make you happy. Dahil ikaw, talagang gusto ko. lumayo ka sa akin. Tinulak mo ko. I'm sorry. Pinilit mo kong gawin yan. Sinabi ko na sa'yo, mahal ko ang asawa ko. Tama lang ang ginawa mo sa babaeng yan, Harold. Sandra? Walang Sandra? hiya ka, Phoebe! Sana, niloko mo ng kapatid ko. Gusto ko pang ahasin na asawa ko? I'm sorry. I'm sorry. Magmagandang loob ako sa'yo dahil akala
Akala ko, ikaw pa rin ang dati kong kaibigan. Sandra, please. Sino pala? Explain. Lumayas ka na rito. No. Ayaw na kitang makita pa! At bakit nakangiti ka, mister? Masaya lang ako. Dahil natapos na ang problema natin sa Phoebe na yon. Oh, salamat na lang. Naniwala ka sa akin na tapat ako sa iyo. Siyempre, ikaw yata ang asawa ko. At alam kong honest ka sa akin. Mabuti na lang, natauhan din si Kuya sa tunay na ugali ni Phoebe. Oo nga, salamat naman. Ngayon, wala nang manggugulo sa buhay nating lahat. Dahil sa pangyayaring yun, lalong lumaki ang respeto at pagmamahal ko sa aking asawa. At kay Phoebe naman, wala na kaming naging balita pa sa kanya. Sana po ay may napulot kayong aral sa aking kasaysayan. Ako po si Sandra at ito ang aking buhay. Ingatan natin ang ating tahanan upang ito'y hindi mawasak ng mga estranghero lang. Mga nagsiganap: Jude Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Sandra. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Weir. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.